mas kitang-kita na ngayon ang naipong volcanic smog mula sa Bulkang Taal na nakaapekto na sa mas maraming bayan malapit sa naturang bulkan. Kung indikasyon ba yan ng posibleng pagtaas ng alerto ng Taal, alamin natin sa sentro ng balita ni Ryan Lesiges live. Angelique, tama ka dyan, mas dumami pa nga yung mga lugar na apektado ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Batay sa datos ng PHIVOLCS, Angelique, yung mga nasa western side mula dito sa Bulkang Taal, yung mga pa-apektado, kabilang dyan yung ilang bayan sa probinsya ng Batangas, yung Nasugbo, yung Tuwi, yung Balayan at yung Kalatagan. Apektado rin, Angelique, yung ilang bayan at lungsod ng Laguna, Rizal at maging dito sa ating kinaroroonan ngayon sa Tagaytay City. Pero agad nilinaw ng PHIVOLCS na walang indikasyon para itaas pa yung alerto ng Bulkang Taal. Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Tagaytay City. Ang buong lungsod nababalot sa volcanic smog o VOG. Mula ito sa binubugang sulfur dioxide ng Taal Volcano. Ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay ipinag-utos na ang pagsusuot ng face mask para makaiwas sa masamang epekto ng VOG. Si Nanay Neneth na nagtitinda sa gilid ng kalsada, alam daw ang masamang epekto ng VOG. Pero sagabal daw sa kanya ang face mask. Medyo masakit nga lang po sa mata. Tapos naamoy ko rin pero nakakaya ko pa rin po. Saka marami nga napunta ng mga tao dito para lang tumingin ng Taal. Mula silang Cavite, dumayo naman dito sa Tagaytay si Jerome para sana mas makita ng malapitan ang bulkan. Mas gusto namin makita yung usok. Ng malapitan? Oo, yung view. Oo, di bali may just to confirm lang at saka yung siyempre hindi naman namin madalas na experience kaya parang gusto namin experience. Nararanasan na rin aniya nila ang volcanic smog sa kanilang lugar. Ano lang siya, may konting sangsang lang ganon na hindi naman masakit sa ilong. Tapos yung kapaligiran mo talagang parang may pag. Ayun lang, yun lang naman yung parang yun yung dala nung usok nung Taal. Ako nga rin lang naamoy yung skin ko, amoy sulfur eh. Sabi ng PHIVOLCS, may nararanasang thermal inversion kung kaya't kumakalat ang volcanic smog. Ngayon, kapag may thermal inversion, meaning on the lower level, malamig, at sa taas mainit, hindi po siya makaangat and it will stay in one place. Kaya siguro concentrated sa isang lugar. Now, kapag mahangin, pwede siyang ilipad doon sa mga areas na may mga tao at paamoy nila yung sulfur dioxide, which is masangsang. Agad ding nilinaw ng PHIVOLCS na wala pang indikasyon na kailangan ng itaas mula sa alert level 1 ang bulkan. Hindi po ito indikasyon na itaas natin yung alert level from 1 to 2. Marami po tayong mga parameters na tinitingnan. One would be the increase in seismicity. Between 5 a.m. yesterday and 5 a.m. today, konti lang po yung earthquakes natin, 5 lamang. So, hindi po ito indikasyon. It just so happen, again, may sulfur dioxide, i-compare mo ito with the previous readings, bababa lang po, hindi lang po siya makaangat. Ang VOG ay fine droplets na may halong volcanic gas na acidic. Maaari itong makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Higit na delikado ang VOG para sa mga tao na may asthma, lung at heart disease. Delikado din ito para sa mga matatanda at mga buntis. Yung aming City Health Office, minomonitor na po nila yung kung meron bang pagtaas ng mga cases of respiratory illness. And nag-iikot po yung mga barangay sa kanilang sinasakupan para talaga ma-closely monitor kasi may iba na ayaw magsabi kung may ubo, may. Angelique, itong nasa aking likuran, yan na mismo, so far mula dito, ay kitang-kita na sana natin mismo yung Bulkang Taal. Pero dahil nga sa kapal ng VOG ay hindi natin tanaw yung mismong bunganga ng bulkan. Dito sa buong Tagaytay City, business as usual naman, Angelique, yung mga establishmento. Pero yung ilang mga hotels dito ay nagkansela na daw talaga yung kanilang mga bookings para sa araw na ito. Actually, yung isang nakausap natin dito, ang sinasabi nasa 95% ng kanilang mga guests for today ay nag-cancel na ng kanilang bookings. Pero ang sinasabi naman ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay City, wala naman silang ipinabababa na pagbabawal para doon sa mga turista na nais magtungo rito. Pero kanilang pinapaalala na mag-ingat dahil dito nga sa nararanasang VOG. Angelique, nakakatulong dito na malesen itong epekto ng VOG
VAG yung manakanakang buhos ng ulan simula kanina hanggang sa mga oras na ito. Angelique. Okay, so Ryan, pakilinaw lang muli. Yung nakikitang haze dyan, lalo na nandyan sa likod mo, at natatanaw dito sa Metro Manila, yan nga ba talaga ay volcanic smog dahil sa Taal Volcano o ito'y dahil sa polusyon? Well, Angelique, yan yung kailangan na malaman ng taong bayan dahil maski tayo kanina ay medyo nalito din, no? Dahil kung ang buong akala natin, yung nakikita nating haze dyan sa Metro Manila ay galing dito sa Taal Volcano. Pero ang paglilinaw dyan ng PHIVOLCS, yung nangyayari dito sa may bahagi ng Tagaytay City, sa Batangas, sa ibang bahagi ng Laguna ay dahil sa volcanic gas mula dito sa Taal Volcano. Pero yung dyan sa Metro Manila, yan ay dahil, Angelique, sa pollution mula doon sa tambutso ng mga sasakyan. Yan din ay kinumpirma ng DENR. Pero just the same, Angelique, may masamang epekto pa rin yan sa kalusugan ng tao. Iisang rason lang, Angelique, kung bakit meron na tayong mga tinatawag na mga haze at yung VAG naman dito ay hindi makaakyat. Yan yung tinatawag na thermal inversion ng PHIVOLCS. Parehas merong umiiral na thermal inversion dito sa bahagi ng Tagaytay City at dyan sa may bahagi ng Metro Manila. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.